Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya ay naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel. At itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala at pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbili na ng ganito. Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas, muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan, pauwi. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang ating Christmas season ay hanggang next Sunday pa. Kaya gusto ko pa rin kayong batiin ng Merry Christmas, Happy New Year. Batiin naman natin ang katabi natin. Merry Christmas, Happy New Year. At ngayon nga po ay kapistahan ng Epipanya o Epiphany. Dati ang tawag natin dito ay Feast of Three Kings. Pero ang totoo, hindi naman tayo nakakatiyak na Three Kings nga, no? Wala namang nabanggit na Three Kings. Meron lamang nabanggit 3 regalo. At maaring hari sila dahil isa sa kanila, isang regalo ay ginto. Nakadalasan, pag hari sa kapwa-hari, ginto ang regalo. Well, anyway, ang pagninilayan natin ay yung pagpapakita o pagpapahayag. Alam niyo mga kapatid, may 2 kwento ng pagpapahayag. 2 kwento ng Pasko. Ang una ay narinig natin noong December 25 sa version ni San Lucas. At dito ay ang nagpahayag ay anghel. Ipinahayag ang pagsilang ng tagapagligtas sa mga pastol, sa mga Hudyo, no? At dala ng anghel ay kapayapaan sa mundo. At ngayon naman narinig natin ang version ni San Mateo. At ang nagpahayag ay ang tala, sapagkat unang-una ang mga pantas ay mga hintil. Wala naman silang kaalaman sa banal na kasulatan at hindi nila alam ang relihiyon ng mga Hudyo. Kaya kumilos pa rin ang Diyos sa ibang paraan, ginamit niya ang kalikasan at ang ginamit niyang paraan ng pagpapahayag ay ang tala. At ang mga pantas naman ay mga astrologer, marunong silang bumasa ng mga kahulugan ng mga tala at nakita nila ang tala at para sa kanila nagdalang mensahe nito na isinilang ang hari ng mga Hudyo. Kaya nagsimula sila ng paghahanap, nagsimula ang pangapantas ng paglalakbay at hinanap nila ang isinilang na hari ng mga Hudyo. Hindi nila sinasadya na ang kanilang paghahanap ay magdadala ng napakatinding ligalig sa bayan ng Jerusalem. Kasi sa kanilang paghahanap sa hari ng mga Hudyo, nagpunta ba naman sila ay sa kay Herodes.
At nang malaman ni Herodes, isinilang ang hari ng mga Hudyo. Nako, bad news yan para kay Haring Herodes. Ayaw niya na may magiging threat laban sa kanyang pagiging hari. Kaya hindi lamang si Herodes ang naligalig, buong Jerusalem, no? Sabi sa Ebanghelyo, buong Jerusalem naligalig. Kasi alam nila ang hari nila ay napaka-insecure at gagawin ng lahat para walang magiging haring pwedeng pumalit sa kanya. So hindi sinasadya ng mga pantas, nagdala sila ng ligalig. Naligalig ang buong Jerusalem. So yun, natagpuan naman nila ang hinahanap nila, ang Mesiyas, ang hari ng mga Hudyo, at ito nga ay sa pagsunod nila sa tala. Okay? So mga kapatid, ang pagninilayan natin ay yung ginawang paglalakbay ng mga Hudyo, ng mga pantas. Isang paglalakbay na walang katiyakan. Basta ang malakas lang sa kanila ay ang determinasyon at ang pananalig na makikita natin ang hari ng mga Hudyo. Makikita natin. At dahil doon, nagsimula sila ng isang paglalakbay, iniwan nila ang lahat. Can you imagine, Iniwan nila ang lahat para lamang hanapin o para lamang makita ang isinilang na hari ng mga Hudyo. Iniwan nila ang pamilya, trabaho, the comfort of their homes, iniwan nila lahat. At naglakbay sila, nagsimula sila ng isang paglalakbay na walang katiyakan. At hindi naman sila nabigo, natagpuan nila ang kanilang nais makita, ang hari ng mga Hudyo. At ito'y kanilang sinamba. So mga kapatid, ano ba ang mensahe nito sa ating buhay ngayon? So mga kapatid, sa atin din ay isinilang anak ng Diyos. At ang anak ng Diyos, siya ang ilaw, siya ang liwanag. Siya ang liwanag na pumawi sa kadiliman. Sa isang mundong walang Diyos, ang mundong ito ay nababalot ng kadiliman. Nababalot ng kasamaan, nababalot ng kasalanan. Subalit ng isilang anak ng Diyos, ang dala niya ay liwanag. At siya ang liwanag na tatanglaw sa atin, sa ating paglalakbay dito sa lupang ibabaw. Tandaan natin mga kapatid, ang buhay natin dito sa lupa ay pansamantala lamang. Tayong lahat ay naglalakbay lamang sa buhay dito. Hindi tayo mananatili dito. Tayong lahat ay naglalakbay. Pero dapat malinaw sa iyo, saan ka ba pupunta? Saan mo ba gustong makarating? Kasi I'm sure iba-iba tayo ng hangarin din, Pero bilang mga Kristiyano, dapat iisa tayo ng hangarin. Dapat iisa tayo ng goal. At yun ay ang makarating sa tahanan ng Ama. Sa tahanang inihanda ni Jesus para sa atin. Dapat malinaw yun sa atin. Doon tayo dapat nagkakaisa. At lahat ng ating gagawin, lahat ng ating mga desisyon, dapat patungo doon. Dapat we only have one goal in life. To reach that home being prepared for us by Jesus, sa tahanan ng Ama. At isa lamang nakababatid sa tahanan ng Ama, walang iba kundi galing doon ang anak ng Diyos. Siya lamang, si Jesus lamang nakakaalam. Kaya nga, si Jesus ang dapat nating sundan. At ang ginawa nga ni Jesus, dahil nga sa dami ng mga false prophets, sa dami ng mga false religion, sa dami ng mga false churches, nagsasabing kami ang tunay na relihiyon, Kami ang full gospel church. Maraming ganyan. Maraming mga false preachers. Kaya inilatag ni Jesus ang landas na dapat nating sundan. Ang landas na ito ay walang iba, kundi ang landas ng simbahan na dapat nating sundan. Sapagat ang tinayong simbahan ni Kristo, iisa lang ang simbahan iyon na tinayo ni Kristo, yun ang magtuturo sa atin, ng tamang pagsunod sa ating Panginoon. So ang magandang tanong dyan ay, ano ba yung dapat nating talikuran at iwanan?
Kasi alam nyo, madalas sa ating paglalakbay, kaya tayo hindi makausad o maaring naging dahilan pa ng ating pagkaligaw ng landas, marami tayong mga bagahe, marami tayong mga baggages na hindi naman natin kailangan, na siya lamang yung nakapagpapabigat at nakapagpapasira at nakapagpapahina ng ating loob para ituloy ang ating paglalakbay. So you need to identify that. Ano ba yung mga baggages na yan? You have to let go. No? Kailangan iwan mo na yan kasi di mo naman kailangan yan eh. Nagiging sagaba lamang yan sa iyong paglalakbay. The less you have on your shoulders, the easier it will be for you, no, to follow the Lord. Kaya siguro the challenge and the invitation for us this new year, 2025, is to think what is really necessary, no? To identify what is only necessary sa buhay na ito. The rest are not necessary. We have to let them go, no? Upang sa ganoon, magkaroon po tayo ng focus at magkaroon tayo ng determinasyon upang makarating tayo sa inihahandang tahanan ni Kristo, sa tahanan ng Ama. Tumayo tayo at pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan,